morning po sa ating lahat. Kamustahin po natin ang ating mga katabi. Ayan, kamusta yung week ninyo? Kamusta yung araw ninyo? No? Kamusta yung work? Kamusta yung school? No? Kamusta? Ayan, amen po no, na truly po no, sa araw-araw nating buhay, si Lord po no, ang ating laging gino-glorify. And share ko lamang po dun sa devotion ko kaninang umaga at saka kagabi. Sabi niya po, are you trying to fix yourself or are you trying to fix someone? Kasi po, if nakita niyo po, di ba, sa social media na may nag-viral, no, na mga Kristiyano po, no, na mga kabataan no, na nangongondem no, ng mga ibang Kristiyano or kapwa din nila ka-churchmate. And truly po, no, sa panahon po ngayon or sa madami po akong naririnig no na madaming mga gustong or mga tao na gustong kumilala kay Lord pero kapag po pumunta daw po sila doon sa isang church na yon, yung ine-expect po nila is makikilala nila si Lord pero yung nakikita po nilang action sa mga ibang ka-churchmate or sa mga ibang Kristiyano ay hindi maganda. And ganun po, no, although naiintindihan po natin kung saan sila nanggagaling, syempre po, mababaw pa lang yung pangunawa nila kay Christ. Pero tayo po, no, as a Christians, no, as a believer, we are Christ-like. And kung paano po si Kristo, no, ganun din po tayo. And ganun din po na minsan nakikita natin no, ang puwing ng iba, pero ang sarili nating puwing hindi natin nakikita. And truly na hindi na po tayo nagko-focus sa kung ano yung good works, kung ano yung works or bad works na or bad actions na nakikita natin sa ka-church natin. Pero we see ourselves no kay Kristo na, in light of Christ na. And everything po na nakikita natin na nakaka-discourage man, still hindi tayo doon nag-walk, hindi po tayo doon nagpapatuloy, kundi nagpapatuloy po tayo kay Kristo. And ayun po no, kung gaano po kalawak ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin, ganun din po na nag-overflow ang love natin para sa mga ibang tao. And ayun po, no, let's all rise no, and praise Him. Amen. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat ay sabay-sabay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Hey! Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Hallelujah. In spirit and in truth. Hallelujah. Praise you, Jesus. Let's sing. Oh, 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 oh. Praise the Lord. And God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. And we will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Oh, Jesus, you are here. I will live. And I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Hey! Praise you, Lord Jesus. And carrying our burdens, covering our shame, He has overcome. Yes, He has overcome. And we will not be shaken. We will not be moved. Oh, Jesus, you are here. I will live. And I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Hallelujah. And I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed. And I am healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus.
worship you, God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. And we will sing, God is fighting for us. And God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us. God is fighting for Oh, us. pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Hallelujah. In the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Is defeated. And we will shout it out, shout it out. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. Hallelujah. Be shaken. That cannot be In the shaken. name of Jesus. Enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, God is fighting for us. pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, Pushing back the hallelujah, lighting of the kingdom. that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Praise the Lord Let Jesus. every breath we sing, we praise to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Come on in 1, 2, 3, oh. Come on, everybody. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. Say, I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded. 'Cause I'm praising the water, my enemy's drowning. Come on, lift it up. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, say, I praise when I feel it, and I praise and I adore. Say, I praise 'cause I know you're still in control. I praise in a weapon, it's more than a sound. 'Cause my praise is a shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise
my soul. Oh, praise the Lord. Hey, hey. Oh, we're so grateful. We praise Him with all our heart. Here we go. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise. Praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause it's faithful. Praise cause it's true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Come on. Oh, my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, and I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'll be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I Keep it Oh, I won't be quiet. and I won't be quiet. My God is alive. And how could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Woo! Oh, we gotta pray, and I'm gonna praise. Hallelujah, Jesus. Let every breath we say, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. Say, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name in spirit and in truth. Hallelujah. You deserve it to give the highest praise and worship. Thank you, Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Lord God, wala nang mas hihigit sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for your unconditional love, Lord God. Thank you for your unending grace, Panginoon. Truly, Lord God, that in your shelter, Panginoon, we find peace, Panginoon. Peace, Lord God, that this world can't offer, Lord God. Thank you, Jesus, for every day, Lord God. Hallelujah. We praise you. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We worship your name, Lord God. Sinabi ng Panginoon, ang kapayapaan na ibibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaan ng salibutan na ito. Kapatid ko sa Panginoon, sa tuwing tayo natatakot na babalisa, ang kapayapaan ng Diyos ay laging nandyan. Ibinigay niya ito sa atin. At ang sino man lumapit sa Kanya ay makakasumpong ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan na ikaw ngayon ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kapayapaan ngayon, hindi ka na sinisingil o kinokondemn ng iyong budhi. Dahil ang lagi mo na sinasabi, kay Kristo ay may tunay na kapayapaan. Sa oras na ito, Panginoon, marapat kang pasalamatan, marapat kang purihan, marapat kang parangalan sa umagang ito. Sa anuman bagay na sa puso namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos ang nakakaalam nito. Kung kami man ay, Panginoon, nakaramdam ng kalungkutan, ang pag-ibig at kapayapaan mo ay lagi nasa puso namin. At ang salita mo ang siyang naghuhupa, nagbibigay ng kapayapaan sa buhay namin. Kaya marapat kang pasalamatan sa umagang ito. Hallelujah, Jesus! Shout of victory! Sumigaw ka, kapatid, ng tagumpay! Sumigaw ka ng tagumpay sa iyong buhay. Yes, may kaguluhan, may alalahanin. Sumigaw ka, kapatid, ng tagumpay. Si Kristo ang tagumpay natin. Hallelujah! 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 Ikaw, Panginoon, ang tagumpay namin, O Diyos. Ikaw ang kapayapaan namin. Ikaw, O Diyos, ang aming katahimikan. Kaya, Panginoon, marapat kang purihin sa umagang ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, at dalangin ko ang bawat puso na narito na mahasik ng iyong mga salita. Ito'y tutubo sa kanila at uusbong at lalagot magbubunga. Kaya marapat lang namin itong tanggapin dahil ito, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagyamanin namin ito, Panginoon, at makikita namin ang mga bungang ito. Hindi natin ito pinipilit, kundi kusa ito namin makikita sa aming mga buhay. Sinasamba ka namin, pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen! Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo'y magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo'y magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Amen. Nasa bahagi po tayo ng pagkakaloob. May announcement po ba tayo? Yan, palagi po natin ina-announce ang ating pong parating na papalapit na convention. Amen, sa December 28 to 30. Pwede po bang magtaas ng kamay ang halos po lahat yata tayo, no? Kasali. Amen. Tayo po lahat ay makikibahagi sa convention na ito. At ang naniniwala po ako ng bawat isa excited. Amen. Kapag po excited, amen, excited po tayong lahat. Hallelujah. So, yun po, no? Tapos na po yung ating 50% down payment para po sa ating
sa ating pong registration fee. At sa November 25 po yung ating completion ng ating pong registration. Amen. So para po yan sa mga naka-check-in tsaka po mag-check out. O yung pong sa labas lang. Stay out po. Amen. So tayo pong lahat ay manalangin sa ating pagkakaloob. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po. You're alive, O God. Kagaya po ng aming inawit, wala po kaming ibang gustong gawin kundi ang papurihan ka, pasalamatan ka, O Diyos. Ang amin pong pagbibigay o pagkakaloob, O Diyos, ay pagkilala, Panginoon, kung sino ka sa aming mga buhay at patuloy pong ikaw lamang ang aming Diyos na aming pinagtitiwalaan, na kayo po ang pinagmumula ng lahat ng bagay, O Diyos. Patuloy po namin kinikilala ito sa aming mga buhay, Panginoon. You are our life, Lord God. Kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng sa buhay namin, O Diyos. Kaya po, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat sa inyo. Ang aming pong pagdakila sa inyong pangalan, sa lahat, O Diyos, ng ginawa niyo na at gagawin niyo pa sa aming pong mga buhay. Purihin ka po sa lahat ng tinatangkilik ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa mga bagay, O Diyos, na nasa amin, O Diyos, na tunay pong hindi ka nagkukulang. Maraming salamat po, purihin ka. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus, Amen. Let's sing. Oh, 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 Yan, hallelujah. Dahil wala pong binigay na papel sa atin ngayon, so tayo pong lahat ay tumayo at magkamayan. Hallelujah, praise the Lord Jesus. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. And we will not be shaken. We will not be moved. Oh, Jesus, you are here. I will live. And I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness and lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning, everyone. We have a visitor there. Kailangan kong mag-English. Amen.
Okay, good morning, my brethren. Okay, so our theme for today is standing on higher ground. Our fourth quarter theme is seeing through the lens of God, seeing from God's point of view. Amen. No? So, but our topic for today is seeing other believers as God sees them. So, kung titignan natin, yung pong topic nung nakaraan, parang karugtong nito. Related siya. No? Kasi yung nakaraan, di ba, seeing yourself as God sees you. No? Kung paano ka nakikita ng Diyos, kung paano mo nakikita yung sarili mo, no? Makikita mo ang sarili mo kung paano ka nakikita ng Diyos. So, ngayon ang ating topic is seeing other believers as God sees them. Amen. No? But tandaan po natin, makikita lang natin, we can see other believers as God sees them. First, if we could now see ourselves as God sees us. Amen. Makikita mo lamang, no, kung paano titignan ng Diyos ang ating kapwa mananampalataya. Kung ikaw mismo nakita mo ang sarili mo kung paano ka tinitignan ng Diyos. Dahil kung patuloy nating nakikita ang ating kapwa mananampalataya with our natural eyes, no? Kung patuloy na ang nakikita natin, yung ating natural eyes, kung paano natin titignan, ganun din natin makikita ang ating kapwa mananampalataya. Amen. No? Ganun. Kaya nga, pero, kapag ang nakikita natin yung lente ng Diyos, if we use the lens of God, no, as we see ourselves, that we see we are the children of God, we see ourselves who we are in Christ, we see ourselves that we are a child of God, then that is also the way how we will see other believers. Amen. We will also see them as children of God. Amen. Ganon din natin silang makikita. Kaya napakahalaga po yung last na topic. Napakahalaga na na-absorb natin ng husto yung last message natin. Nakita mo ang sarili mo kung paano ka nakikita ng Diyos. Amen. No? So, seeing other believers, who are the believers of Christ? Lahat po ng tumanggap kay Kristo. Lahat. Amen. Everybody who believed and accepted Christ as their Lord and Savior. Now, how do we see our brethren? How do we see? Paano natin nakikita yung ating mga kapatid sa pananampalataya? Amen. Paano mo nakikita yung katabi mo? Yan. Paano natin nakikita yung mga kapatid natin sa mga daughter churches? Yan. Darating sila sa convention. Yeah? Makakamingle natin sila. Amen. Nawa, pagkakataon na po natin yun. Pagkakataon natin yun na makahalubilo sila. Tayo every Sunday nakakasama-sama sa GE pa. Nawa, yung pagkakataon na convention na yon, sa kanila tayo makihalubilo. Amen. Dahil madalang lang yon. No? How do we see? No? Paano natin nakikita ngayon yung mga dati nating kasama sa church? Yung mga wala na dito. Anong tingin natin sa kanila? Anong tingin natin doon sa mga naglaylo? Anong tingin natin doon sa mga kapatiran, sa mga ibang church, sa mga ibang local church? Anong tingin natin sa kanila? Amen. No? Noon nakikita natin, no, ang pagtingin ng bawat isa, yung bang makikita natin, parang nagmamalaki yung mga may magagandang church. Parang gano'n, no? Noon, parang tinitignan natin sa panlabas, ay, ang ganda ng church nila, ay, ang dami nila. No?
So, ngayon, how do we see our brethren? Paano natin na sila nakikita? Nakikita ba natin ang ating sarili na mas magaling kami kasi mas naintindihan namin ang salita ng Diyos kaysa sa kanila? Paano natin sila nakikita? Amen. Nawa sa buhay po natin, patuloy natin silang makita, not in their outward appearance, but makita natin ang bawat isa as a physical being. No? We will see them beyond. Kung papaano ang Diyos ang nakikita niya, wala siyang ibang nakikita kundi ang kanyang bugtong na anak. Wala siyang ibang nakikita, no? Kundi yung kaluwalhatian ni Kristo na nasa sa atin. Amen. Kung titignan natin ang 2 Corinthians 5:16-21, hindi pa naman ako ng English, Tagalog siya. Amen. Di ba may translator? Amen. Sa verse 16 ang sabi niya, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon, hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Kung titignan po natin yung verse 16, ang sabi sa verse 16 doon sa ating binasa, yung pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Amen. No, dahil alam naman natin ang tao, no? Kung makikita na naman po natin, hindi na yung measurement, hindi na yung sukatan ng tao ang gamit natin. Dahil alam naman natin, yung tao, tumitingin lang yan sa panlabas. No? Lalo na po yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Ang nakikita lang niya yan sa labas. Hindi niya nauunawaan kung ano ang nangyari sa atin inside, in our spirit. Di po ba? Hindi nila alam. Dahil ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang yan sa ng mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, yung mga tao, sasabihin niya, ang expect nila agad sa mga Kristiyano, a sudden change. Biglang pagbabago doon sa kanilang mga ginagawa, no? Doon sa kanilang mga attitude. Kasi nga, ang tinitignan nila, yung agad sa panlabas ang nangyari sa atin nung tayo ma-born again. No? Kaya nga minsan, ayaw ko nang mag-born again, yung kasama ko doon, ganun ang kanyang ugali. nung nasa pag-ibig ako, Christian kayo po, Opo ako. Puwita kaya kakilala ko, Christian niya, po yung pamilya, makanyan la. Anong makanyan na. Tapos, nakapila, maraming naghihintay sa likod. Isa lang ang sabi ko lang, process po yon. Darating din po siya doon.
Ay, sana nga po, Ana. Kasi po, ang daming nakapila. Yun lang ang sinagot ko sa kanya. Yun nga, yun ang kanilang expectation sa akin. Ganon agad. Kasi, hindi nila naunawaan yung nangyari, ang pagbabagong nangyari sa atin is in our spirit. Amen? No? Kaya nga po, pero kung titignan natin, yung pagtingin natin sa ating kapwa mananampalataya ngayon, hindi na ganon. No, base sa sukatan ng tao, dahil sa ating patuloy na pag-aaral, pagmalalim na pangunawa sa salita ng Diyos, nakikilala natin ang kalikasan ng Diyos. Nakikilala natin kung gaano niya kamahalan ang tao at kung paano niya binago ang tao. Amen. Alam naman po natin, nung tayo ma-born again, ang automatic na nag-change is our spirit. Di po ba? Not our flesh. Automatic yun. Kaya kung titignan po natin, ang true identity ng isang Kristiyano is in the Spirit. Amen. Nandoon ang kanyang totoong pagkatao. Di po ba nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, na napalitan yung lumang pagkatao, na ito po ay nagkaroon tayo ng bagong pagkatao? No? Di po ba? So yung totoong identity ng isang Kristiyano ay, at ang lahat ng potential niya is in the spiritual realm. It is in the spirit. Amen. Kaya kung titignan po natin, our true identity now is not seen in our naked eye. Yung totoong identity natin, hindi yan makikita ng ating naked eye dahil ang pagbabagong nangyari sa atin, our true identity is in the Spirit. Amen. Kaya, kung titignan po natin, nagsama-sama tayo dito, it is not because of our old nature. Di ba? Siguro kung doon sa ating old nature, hindi tayo sama-sama dito. Hindi mo kasama ngayon yung katabi mo. Pero nagsama-sama tayo ngayon, dito kapatid, because of our new nature. Di ba? Kaya, titignan natin ang bawat isa with our new nature. Kaya tayo nagkasama-sama dito dahil pare-pareho tayong binago ng Diyos in the Spirit. Pare-pareho tayong nabiyayaan ng Diyos. Kaya, ganun natin tignan ang bawat isa kung bakit tayo nagkasama-sama dito. Amen. Kaya, kapatid, kung magkamali man ang ating kapatid, hindi yun ang itatatak natin sa ating kaisipan. Ang itatatak natin sa ating kaisipan, kung sino siya in the Spirit. Yun pa rin ang itatatak natin. Yun pa rin ang pagtingin natin sa Kanya. Di po ba ganun pa rin ang pagtingin ng Diyos sa atin? Nag-iiba ba ang pagtingin ng Diyos sa atin kahit minsan tayo magkamali? Hindi nag-iiba, di po ba? Hindi nag-iiba ang pagtingin sa atin ng Diyos. Kaya ganun din natin tignan ang ating kapwa mananampalataya. Amen. Lagi nating makita ang bawat isa who we are in the Spirit. Dahil yun ang dahilan bakit tayo nagkasama-sama ngayon. Amen. Because that is our true identity. It is in the Spirit. Kaya sinabi ni Paul had quit judging people based on their physical appearances and capabilities. Hindi na niya doon tinitignan. Dahil alam niya, lahat ng believers, all believers have the same potential of Christ in their spirit. Amen. Ganun ang tingin ni Paul. Dahil alam niya, di ba, we receive the same measurable of faith. Lahat po tayo ay nakatanggap. Lahat tayo naranasan natin, tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Kaya nga po, kung si Paul, he can do all things through Christ who strengthened him. Nagawa niya ang lahat ng bagay
Dahil sa kalakasan ni Kristo, ganon din natin makita ang ating sarili at ganon din natin makita ang ating kapwa mananampalataya. Dahil lamang sa kalakasan ni Kristo, kaya nagawa lahat iyon ni Paul. Kaya ganon din natin makita. Magagawa natin lahat. Magagawa ng bawat isa ang lahat dahil lamang sa kalakasan ni Kristo. Amen. Kaya ganun natin tignan. Ang bawat isa ay may potential dahil nasa Kanya si Kristo. Amen. Hindi na yung pinag-aralan ang pinag-uusapan dito. Amen. Hindi na yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, kung sino ka in the Spirit. Kung sino ka si Kristo. Who are you? No? In Christ. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Amen. Ang sabi sa verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Ito po yung pinakamagandang nangyari sa mga believers in the New Testament. There is the dwelling of Christ in their lives. Nanahan sa atin, no? Nanahan sa atin si Kristo. Mayroong person na nagdwell sa puso natin. Yan. Amen. Yun ang pagkakaiba. Now that tayo, no? Tayong mga mananagumpay na Kristiyano, we are not living for the Lord. But it is actually the risen Christ living through us. Hindi na tayo nabubuhay para sa Diyos, kundi si Kristo na mismo. Amen. Kaya nga po, dito makikita natin, napakaganda ng illustration ni Paul. Ako po, nung maborn again ako, nung nagkaroon ako ng honor, dahil doon, plastic naman yung sa likod, ito yung pinasulat ko, kahit haba-haba. Yun ang pinasulat ko. Kasi parang, ina-acknowledge ko ang aking bagong pagkatao. No? Ito, nilustrate ni Pablo, ganito ang kanyang nasabi. No? Ganito ang sinabi niya, hindi na akong nabubuhay ngayon. No? Hindi na akong nabubuhay ngayon. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Nasabi na po ba natin yun sa sarili natin? Nasabi na ba natin sa sarili natin na hindi na ikaw ang nabubuhay? Amen. No? Parang si Pablo, pinatay niya yung kanyang dating pagkatao. Yun ang sinasabi dito. Pinatay niya yung kanyang dating pagkatao. Kasi ang sabi niya, yun ang kanyang dinefine. Nakuha niya. Naging malinaw kay Pablo ang nangyari sa kanya. No? Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ganun po ba natin nakita ang ating sarili nang tayo tumanggap sa Panginoon? Amen. Naging klaro kay Pablo ang pagtanggap niya kay Kristo. Clear sa kanya ang verse na to. Amen. No?
At sabi niya, at abang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig ng anak ng Diyos na umibig sa akin at nagdaghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kanino siya nananalig? Doon sa anak ng Diyos na nananahan sa kanyang puso. Doon siya nanalig. Binuhay niya dahil nakita niya buhay yung person na tinanggap niya sa kanyang puso. Amen. Nananalig siya doon sa ginawa ni Kristo, doon sa krus. No? Nananalig siya doon sa finished work of Jesus on the cross. No? Yun ang pinanaligan niya sa kanyang buhay. Amen. Kaya nga po, kung makita natin ito, kung maging clear sa atin, may nanahan sa puso natin, believe ka ba? Believe ka ba sa person na nananahan sa puso mo ngayon? Believe ka ba sa kanyang ginawa, sa kanyang kapangyarihan? Kung naniniwala ka sa kanya, kung believe ka sa kanya, then listen to his command. Listen to his voice. Nangungusap yan. Nangungusap siya. Buhay siya. He is continually working in us. Amen. Buhay siya. Amen. Kaya nga po, ang isang Kristiyano, noon, ang na-highlight natin, ang kinakagalak natin, yung mga material na bagay. No, yung mga accomplishment natin sa buhay, yun ang nagbibigay kagalakan sa atin. Pero kapag naging malinaw sa atin itong ginawa ng Diyos sa buhay natin, no? Kapag naging malinaw yun sa atin, no? Ma-amaze tayo doon sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Magpapasalamat tayo, no? Dahil sino ba tayo dati? Sino ba tayo dati? Para tayong mga ampon, para tayong mga basang sisiw na kinalinga, binihisan, lininis ng Diyos. Amen. Pinatawad, inayahan niyang manahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Hinayahan niya ang kalwalhatian ni Kristo ay masa sa iyo. Hinayahan niya ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa iyo. Amen. Kung patuloy na magiging clear yon sa atin, then we will not stop praising, thanking God in our life. Dahil yun ang magandang nangyari sa buhay natin. Amen. Si Paul, binura niya ang kanyang dating pagkatao. Amen. Yung dati nating pagkatao, mahiyahin, walang tiwala sa sarili, yung mga dati nating kabiguan, kapalpakan sa buhay, buraduhin na rin natin yon. Ang patuloy nating makita kung sino tayo ngayon sa harapan ng Diyos. Kaya, kapatid, ganun din natin makita ang ating kapwa mananampalataya. Amen. Nang manahan si Kristo sa buhay po natin, permanent. Permanent. Maliwanag na po yun sa atin, di po ba? Dahil ang kaligtasan is eternal. No? Permanent. Amen. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Ano po naging resulta ng pananahan ni Kristo sa atin? Nagkaroon po tayo ng katuwiran. At nagkaroon po tayo ng kabanalan ni Kristo. Amen. So ang nangyari po sa atin, nagkaroon tayo ngayon ng puso. Puso na parang galit sa kasalanan. Nagkaroon tayo, ngayon ng we were conformed to the image of Christ. Doon ba sa itsura? Hindi.
kung ano siya. Kung ano siya. No? Si Kristo, ang lagi niyang makikita natin sa kabalahan ng ministry, pero hindi niya pinapabayaan ang kanyang relasyon sa Ama. Amen. No? Ganun siya. So nagkaroon tayo ng bagong cravings. Dati ang cravings natin, ang makakapag-satisfy sa atin is material thing. Ngayon, ang craving natin, we want to know God. Our craving now is we want to know more God in our lives. We want to experience Him more in our life. Amen? No? Ganon. Kaya nga po, ang isang mananampalataya, yun ang kanyang inahanap ngayon sa kanyang buhay. Kung paano niya makilala pa kung ang Kristo nananahan sa kanyang puso dahil gusto niya itong mag-manifest sa kanyang soul, sa kanyang body. Yun ang nais niya. Amen. No? Kung titingnan po natin, napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin. A brand new man, a new nature, a new creation. Amen. Bigla tayo nag-iba ng citizenship. Naging heaven citizens tayo. Yung iba, yung US citizens nila, pinagtatrabahuan pa nila. Tayo po, hindi na natin kailangan maglumuhod mula sa gate hanggang dito para lang maging karapat-dapat sa Diyos. Amen. We do not need to prove ourselves before God. Dahil ginawa na ni Kristo ang lahat ng iyon. Kaya kung uunawaan natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, amen, tunay nga po, masasabi mong, I am blessed, I am favored. Amen. No? Kaya nga po, kapatid, napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin. Yung spirit that we receive is perfect. It cannot sin. No? Hindi ito i-change, hindi ito nagbabago. Amen. Everything that is true of Jesus is true of our born-again spirit. As He is, so are we. Amen. No? Ang ganda po ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Bakit yung iba ganyan sila? Kapatid, ang kaligtasan, tandaan po natin, naligtas tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yung patuloy na ginawa ng Diyos sa atin, patuloy nating mararanasan yan through the Word of God. Magpatuloy lang tayo sa salita ng Diyos hanggang lubusan nating paniwalaan ang magandang nangyari sa buhay natin. Amen. Katulad ni Paul, naging klaro sa kanya ang magandang nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang relasyon sa Diyos. Amen. Ganun po ang nangyari. Amen. In verse 18, ang sabi niya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Amen. Lahat ng pagbabago nangyari sa buhay natin, ang Diyos ang gumawa nito. Because we are His workmanship. Created in Christ Jesus unto good works. Amen. No? Ang lahat, so hindi na pinag-uusapan ng kasalanan dahil bayad na ito. Kaya nga, ang sabi ni Paul, no? Paul said that the way God asked Jesus to reconcile the world unto Himself was not by imputing sins unto them. Hindi pinaratang sa atin ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Di ba? But because of His great love,
Binigay niya, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga po, hindi natin i-major yung problem, yung sin. But ang i-major natin sa ating sarili at sa ating kapwa mananampalataya is the grace of God. Amen? Yung biyaya na tinanggap natin sa Diyos. Amen? Kaya kapag merong mga kapatid natin na parang nag-down o nagkamali, amen, hindi yung kanyang nagawa ang i-highlight natin, kundi ang i-highlight natin, kapatid, nandyan ang Diyos. Kapatid, pinatawad na ni Kristo ang kasalanan natin. Kapatid, you just claim, palalahanin mo siya doon sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang i-highlight natin. Yung grace ni God, hindi yung kanyang pagkakamali. Amen. No? Ang sabi sa 1920, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y binilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay nitasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo. Amen. Sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. We are God's ambassador. Di po ba? True. Noong unang panahon, ang mga prophet. But now, kung makikita po natin, nandyan ang Santong Espiritu ng Diyos na patuloy na gumagabay sa atin kung ano sasabihin natin sa tao. We speak the Word of God. Ang sabi niya, ang nais ng Diyos, ma-reconcile ang tao. Gusto ng Diyos, maging kaibigan niya ang lahat. Kung sino ang friend ni God, friend din natin. Amen. Friend mo ba yung katabi mo? Amen. Friend niya ni God. Amen. No? Friend natin. Lahat. No? All believers of Christ. Yan ang nais ng Diyos. Maging kaibigan natin ang lahat. Ang sabi sa verse 21, no? Verse 21, makikita natin, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Nakikita po natin yung pera. Di ba mayroong tao sa harap, sa likod, may krus. Sa ayaw sa gusto mo, magkasama yung dalawang yun. Parang gano'n na nangyari sa atin. No? Nung tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan, ang kalakip nun ay ang katuwiran ni Kristo. Amen. Sa ayaw sa gusto natin, nung tayo po'y pinatawad, lininis sa ating mga kasalanan, nasa atin na ang katuwiran ni Kristo. Amen. Kaya nga po, ganun natin tignan ang bawat isa. Ang makikita natin ay ang katuwiran ni Kristo sa kanilang mga buhay. Tandaan po natin, ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, hindi nakadepende sa ating mga gawa. No? Dahil yung kasalanan, yan po ay pinagbayaran na ni Kristo doon sa krus. Maaari dito makikita natin yung unbeliever, pag nakagawa ka ng mali, hahatulan ka niya. But, in the sight of God, hindi po niya tayo hahatulan. Kaya hindi rin po natin pwedeng hatulan ang bawat isa. Amen. Kaya makita natin, kung nakita mo, naranasan mo ang Diyos sa buhay mo, napagtagumpayan mo ang lahat sa buhay mo, yun din ang makita mo sa ating kapwa mananampalataya. Kung napagtagumpayan mo, alam mo, mapapagtagumpayan rin niya. Kung naranasan mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, alam mo, makikita mo sa Kanya, mararanasan din niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Ganon natin. Kung ikaw, lahat, dahil lamang sa kalakasan ni Kristo,
nalampasan mo lahat yan, ganun mo rin makikita ang ating kapwa mananampalataya. Malalampasan din niya yan dahil nasa Kanya si Kristo sa Kanyang buhay. Amen? Ganun natin makita. So ang Diyos, praise God, napakasagana ng biyaya ng Diyos. Wala siyang ibang nakikita sa atin ngayon, kundi si Kristo. Wala siyang ibang nakikita sa atin, kundi ang kanyang bugtong na anak. Amen. Wala siyang ibang nakikita sa atin, kundi ang kalwalhatian ni Kristo. Kaya yun din ang makita natin sa bawat mananampalataya. Sa ating kapwa mananampalataya. Hindi lang dito sa CFSM, sa ibang mga church. Amen. Ang makita natin ay ang kaluwalhatian ni Kristo. Kapag ganun ang tingin natin sa bawat isa, mag-unite ang mga Kristiyano. Magkakaisa ang mga Kristiyano. Dahil pare-pareho nating nakikita, wala tayong ibang nakikita sa kanila, kundi si Kristo. Because we will look them in their spirit kung paano sila nakikita ng Diyos. Amen. Magkakaisa ang lahat ng Kristiyano. Dahil ganun natin titignan ang bawat isa. Amen. Kung titignan natin, dugo ni Kristo ang pinambayad, buhay ni Kristo ang pinambayad, para lang we were totally accepted before God at maranasan natin ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Nakaranas po ba tayo ng walang kondisyon pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? Walang kondisyon. Then, walang kondisyon din ang makita mo. Walang kondisyong pagmamahal din ang makita mo sa ating kapwa mananampalataya. Hindi yung pag may nagawa siyang mali, manlalamig ka, mag-iiba yung trato mo sa Kanya. Ganun ba ang Diyos sa atin? Pag tayo nagkakamali, mag-iiba ang trato niya sa atin, manlalamig siya. Kapag magbe-pray tayo, para bang wala siya? Nananatili pong tapat ang Diyos sa atin. Di po ba? Kaya kung may magkamali man ang ating kapwa, yes, hindi mo nga siya kinondem, wala ka sinabi sa kanya, nagiba naman ang timpla mo sa kanya, nanlamig ka sa kanya, para mo na rin siyang inusga. Di ba? Pero ang Diyos, hindi po siya ganyan. Hindi ganyan ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Amen. Hindi nag-iiba ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nawa, manatiling ganon ang tingin natin sa bawat isa. Amen. Malaking pagbabago, no? Kapag patuloy nating nakita ang bawat isa with our natural eyes, definitely ang makikita natin, una, nakakalamang ako sa Kanya. Kaya mag-a-arrogance ka, magmamataas ka. Or, ang makikita mo, masigit siya sa akin. Anong pakiramdam mo naman? Ma-insecure ka. Diba? Definitely, yun ang magiging resulta. Kaya kapag nakita natin ang ating kapwa using our natural eyes, makikita natin yung kanyang pagkakamali, yung kanyang pagkukulang. So, anong magiging resulta? Yung tao, magi-inferiority yan. Takot na siyang gumawa. Takot na siyang gumawa dahil nakikita mo ang kanyang ginagawa. Amen. Pero kapag we see them through the lens of God, ang makikita mo ang katuwiran ni Kristo, ang nakikita mo ang kabanalan ni Kristo, hindi mo siya hatulan dahil alam mo, pare-pareho lang tayong nabiyayaan ng biyaya ng Diyos. Amen. So, anong magiging resulta? Magkakaroon niya ng confidence. No? Magkakaroon siya ng confidence. At magkakaroon siya ng hope dahil nabigyan siya ng second chance. Amen.
Yung feeding of 5,000, yung mga disciple, ang nakita nila, yung physical need nila. O, pauwiin na po natin, magugutom sila. Kailangan hanap sila ng pagkain. Pero si Jesus Christ, ang nakita niya, yung spiritual needs nila. No? Alam nila, uhaw sila na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi niya pinauwi, pinakain niya. Ganun ang Diyos. No? People, Jesus care. Amen? Jesus care, meron siyang compassion. Meron siyang care, meron siyang pagmamahal. Ganon ang Diyos natin. Ganon ang tingin niya sa mga tao. In verse Luke chapter 6, ang sabi niya, Luke 6, bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, ayahan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata. Mapagkunwari, halisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita ka ng mabuti. Sa gayon, maalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Inaalis natin ang puwing. Puwing lang. Troso pala yung nasa mata natin. No? So dito ang sinabi ng Panginoon, huwag silang mag-judge, no? Huwag silang humusga. Bagkus, no? Yung pagmamahal at pagpapatawad ang patuloy nilang ipamalas sa kanilang kapwa. Amen. Yun ang sinabi. Kaya, sabi nga, ang bulag, hindi siya pwedeng mag-akay. Kailangan, no? Maging clear muna. No? Kaya sa buhay natin, makita natin na tayo ay nabiyayaan lang ng Diyos, na nandito tayo because of the grace of God. Amen? Makita natin yung ginawang, no? We don't deserve it, but naranasan natin ang biyaya ng Diyos. So kapag clear yun sa atin, makikita din natin ang ating kapwa. No? Maintindihan natin sila. Maunawaan natin sila. Amen. Meron pang isang example dito, yung John 8:31, 3. Dumating noon ang mga katapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalun niya. Hinarap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalun niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong. Kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa'yo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Humuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kinonsulti ba ni Jesus yung makasalanan? Hindi naman niya kinonsulti. Di ba? Pero ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal doon sa babae. Parang bang si Jesus lang ang nakaunawa sa kanya. Para bang si Jesus lang ang tumanggap sa kanya. Amen. So yung pagpalagay ninyo, magbabago yung babae? Definitely, magbabago. Bakit? Naranasan niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Naranasan niya, tinanggap siya kahit ganon, hindi siya hinatulan. Kaya nga, yung pag-ibig ni Kristo ang siyang patuloy na magbabago sa babaeng ito.
nakaranas siya ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Amen. No? Kaya nga po, anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa mga nakakagawa ng kasalanan? Pababayaan na lang ba natin sila? Ito po yung sagot doon. Ang sabi, sa 2 Timothy, ito yung sagot. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipanabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang magtutuwid sa kanila. Amen. Ang salita ng Diyos ang siyang magsasanay sa kanila para sa matuwid na pamumuhay. Amen. Kaya nga po, noon hindi tayo Kristiyano, para bang ang nagtutuwid sa atin yung salita ng tao. Pero ngayon meron tayong relasyon sa Diyos. Ang magtutuwid sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po minsan, no, ang dami nating namumroblema tayo sa anak mo, sa asawa mo. Hayahan mo siyang mag-attend, hayahan mo siyang makarinig ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang magtutuwid sa kanya sa likong gawain at siyang magsasanay sa kanya sa matuwid na pamumuhay. Amen. Amen. Kaya makita natin ang bawat isa. Kaya hindi natin nahatulan ng bawat isa. Dahil alam natin, buhay at mabisa, double-edged ang salita ng Diyos na kanyang maririnig. Amen. Ang salita ng Diyos, no? Pag nakaranas niya saan kanyang intimate relationship sa Diyos, makita niya kung gaano kalalim, kalawak ang pag-ibig na inukol ng Diyos sa kanya. Yun ang magbabago sa kanya. Amen? Yun ang magbabago sa kanya. Kaya, ang bawat isa, amen, dahil meron tayong Kristo sa bawat isa, alam natin, kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa ating mga buhay. And in our last verse, ang sabi sa Colosas, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Paano ba yung pagpapatawad ng Diyos? Forgive and forget. Minsan may nakikita ko sa mga Facebook ngayon, i-describe kanya kung sino ka. Sabi niya, marunong ka daw magpatawad, pero hindi ka marunong lumimot. may nakita kong ganon. Yun ang sinasabi ng mundo. Diba? Pero hindi ganon. Hindi ganon ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Forgive and forget. Diba? Yung kasalanan na gawa natin, ang ganda nga ng pagpapatawad natin sa atin ng Diyos, past, present, and future sins. Burado na lahat. Amen. Kaya nga po, yung pagpapatawad sa atin ng Diyos, walang lamat. Yung kapag pinatawad ka niya, hindi na may babalik ng dati kasi may lamat. Hindi ganon. Hindi nagbago ang Diyos. Kaya kapag nagpatawad tayo sa ating kapwa mananampalataya, walang lamat. Maibabalik yung dati. Maibabalik yung dati. Ganon yung pagpapatawad na natanggap natin mula sa Diyos. Di po ba? Amen. Kaya kung yung pagpapatawad ng Diyos na naranasan natin, ang siyang patuloy nating iparanas din sa ating kapwa mananampalataya, then kapatid, patuloy na magmamahalan ang mga Kristiyano
patuloy na magmamahalan ang bawat isa. Amen? Kasi yun po ang ating, kung ano ang natanggap natin, yun ang ating ipapadama. Amen? Yun ang ating ipapadama sa ating kapwa mananampalataya. Amen? Kaya nga po sa buhay natin, kapatid, nawa patuloy nating makita ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, nang sa gayon, yun din po ang ating makita sa ating kapwa mananampalataya. Amen? Okay, let us pray. Oh, music. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your goodness, Lord God. Salamat po, Panginoon. Napakaganda. It is an amazing work, Father God, ang ginawa mo sa buhay po namin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for your grace, Lord God. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord God. We worship you. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kapatid, kung nakaranas ka ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay, simulan mo siyang purihin. Simulan mong pasalamatan ng Diyos sa buhay mo. Itaas mo ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong kamay bilang pagkilala sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Lord, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon. Ginawa mo kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Ginawa mo kaming karapat-dapat. Ginawa mo kaming malinis. Salamat. Nakaranas kami ng pag-ibig mo sa buhay namin. Kung kaya, Panginoon, ang pag-ibig na ito, ang siyang patuloy naming maipadama sa aming kapwa mananampalataya. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord God. We thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord God. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong, let us praise God in our life. Thank you, Lord. Sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim. Yes, Lord God. Nang masumpa Yes, we will remain in you, Lord sa God. dakong lihim, mananatili sa iyong lihim. At sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Praise God. Okay po, tayo makaupo na. Amen. Nais ko pong i-clarify yung bagay na ang tao kapag siya nakasala, ang salita ng Diyos ay siya magtuturo. So magtuturo ang salita ng Diyos. Hindi para condemn tao. Para sabihin na gumawa ka ng kasalanan. No. When you have time with the Word of God, ang makakaroon ko ng malinaw na pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. God will show His love to you. And through His love, you will be corrected. Sa magitan ng kanyang pag-ibig, ikaw ay makorek. Kaya ang salita ng Diyos has no condemnation. No? We are not reading the Word of God to condemn us. We are reading the Word of God to know the love of God. Para makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. So kapag nakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay na ikaw ay kusa, bunga yun, ay tayo po ay magkakaroon ng
bagong buhay sa ating mga ugali, behavior, at mga bagay na dapat natin baguhin, ay mababago natin sa ating mga buhay. Okay? So, pwede natin tingnan ng 2 Corinthians 5:17. Thank you, Sir G, sa kanyang message na binigay sa atin sa umaga ito. So, 2 Corinthians 5:17, sabi nga doon na ang tao ay bago nilang na. You are now a new creature. So you are brand new. No? Brand new in our spirit. All things are passed away. So yung lahat ng bagay na old sa buhay mo, sa buhay natin, ay ito'y wala na. Okay? Okay? So next sa ating convention, I will explain this further, ang bagay nito. So, attend po kayo. No? Kaya anong nangyari? Kaya sabi ng awit natin niya, I will live, I will not die. I will not die. So, I'll explain it to you. So, tunay na tayo po ay makasalanan. May kalikasan tayo makasalanan. We have no relationship with God. Wala tayong ugnayan sa Diyos. Nung tayo po ay di natin pati nagapa ating Panginoon. At ang Diablo, ang siyang ating ama. John chapter 8, verse 44. Ang ama natin, and Ephesians chapter 2, ang ama natin ay si Diablo. That's the reality. When you are not accepted our Lord Jesus Christ, then you are a child of the devil. Ganun ang reality. Hindi lang alam na maraming mga tao. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos na makita ng tao na siya ay minahal ng Panginoon at nabatay na siya, makasalanan pa siya. Siya'y namatay na para sa atin at para sa lahat. So now, all things are passed away. You are now a new creature. You have now a new life. When you accepted our Lord Jesus Christ, pag sin-accept mo, Panginoon, sa buhay mo, then you have now relationship. That's the life. When the Word of God says life, you have no relationship with the Lord. That's life. No? So yun ang life. At all things are passed away. Hindi ka na kayo patay. Ibig sabihin ng patay, sa Bible, hindi physical death, kundi patay na wala ka kaugnayan sa Diyos. Yan ang death. You have no relationship with God. Then you are dead. But when you accepted our Lord Jesus, then you are alive. Then, you will live forever. You will not die. That's our condition. Yan ang ating kalagayan. Kaya nasabi ni Sir G, kung magkasala ko, then you are still righteous. Why? Bakit ka righteous? Kasi hindi ka righteous dahil sa iyong gawa, kundi righteous ka dahil kay Kristo. Ang gawa natin ay bunga lang ng katuwiran ni Kristo sa buhay natin. That's why, when you are not changing your behavior, then meaning, kapag hindi ka nagbabago, meaning, kulang pa ang iyong pagkaunawa sa iyong relasyon sa ating Panginoon. No? Kasi bunga yun sa iyong buhay, sa ating buhay. Then, you will not die. Why? Because Christ is your life. Christ is a gift in our lives. That's our treasure. Siya ang lahat sa ating mga buhay. No? Kaya po, sa buhay natin, tayo po ay anak ng Diyos, ay forever yan. Ano man na mangyari sa mundo ito, at ano man ang gawin natin, tayo pa rin ay righteous at ligtas. Ngayon, mag-aabuso sila. Hindi mag-aabuso ang taong nakakilala ng pag-ibig ni Jesus. When I give flowers to my wife,
And he knows that he loves him. I love him so much. No? Mahal ko siya sa ating buhay. Doon ba siya, maglalaki ba siya? Ako ba kasalanan? No. Kundi lalo niya ako mamahalin. No? Kaya nga love your wife and the wife will submit. Why the wife submit? Because of the love of the husband. Well, okay? Kaya, huwag tayong sumobra ng pag-ibig. Umabot sa mga bahay. Hindi, biro na. Okay? So, ang dami tumatawa. So, sana ako. So, that's why, when you realize na talagang mahal ka ng Panginoon, then, you love Him so much. Kaya nga, the more you know that He loves you, makita mo na ikaw talagang mahal niya, ay doon mo siya lubos na mamahalin sa iyong buhay. Hindi mo siya mamahalin dahil para mahalin ka niya, kundi minahal mo siya, sabi ng 1 John 4:8 o 4:17, you love Him because He loves you first. Siya ang unang nagmahal sa iyong buhay. That's why, when you are forever righteous, then you are forever saved. But, listen, when you deny Him, because in your heart, you used to do sins, no? Mas gusto mo na ikaw ay mamuhay sa kasalanan bago mamatay at yun ang laman na yung puso, then you denounce your righteousness with God. But God never changed. You changed because you don't love Him so much. You don't dig to your sword. Hindi ka lumalim sa iyong pagkaunawa kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, we are gathering here to know Him more. We are gathering Him to know who we are, the blessing that we have. That's why, when we have that in our life, sabi nga ni Sir G, then our brethren, pakita natin ang brethren, ang isang taong anak ng Diyos, ikaw ay may magandang pagtungo sa Kanya. Hindi siya makasalanan, hindi mo siya kinokondem, kasi alam mo kung sino ka sa ating Panginoon sa iyong buhay. Amen? Tabrapakan natin ang Panginoon. Let's all stand. Lord God, we thank you for this day. Thank you, Lord God, for the preaching, o for the preacher, Panginoon. Nag-share sa amin, sa aming kalagitnaan, na Sir G, ang kanyang pamilya, Panginoon, ay tunay nga po, ayo, O Diyos, ang siyang patuloy din maranasan lang sa kanyang mga buhay. Kaya Lord, we thank you for this gathering. We give you praise and glory in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And we say, Amen and Amen. God bless you all.